Guys, panoorin nyo. Sa mga Talagang video, wala ng tigil. mas kuha diyan dito. Dahil sa sobrang hirap ng buhay sa Pilipinas at mas lalong pabagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Kaya sila nakapagdedesisyon na magsialisa na. Kasi mayroong target ako dito ngayon, talagang siya ang tututukan. Yan o. Okay. So, belated Happy New Year kasi ngayon lang naman kayo pumunta dito. Tama? Tapos, advance Happy New Year. Mamaya, bukas. Tapos, advance Happy Valentine na rin. Para kompleto, no? So, para sa 2026, saka na lang ako mabate. Okay? So, may sinabi ba? Na after ko may kasunod pa after ni Ma'am Sandra may kasunod sa para speaker, kasunod isisis, tama? Opo. Si Mr. po nagsalita dito kanina? Opo. Okay, yung kalbo? Hindi ko alata siya nagsalita. Oo, yan. Siya yung nagsalita dito kanina, umaga, tapos si Ma'am Sandra Lynn. Ngayon, may isisis. Sino daw? May isang speaker, kasunod ng isisis. Ano sinabi? Wala? Wala po. Dahil wala. Okay. Ano si Peter? Bakit? Itong driver ko. May isisis. May PhilHealth. May pag-ibig. Lahat yung mga benefits. Pinag-usapan. Ang ganda ng mga benefits, tama? Kaya Ma'am Sandra din, may benefits din eh. No? Gusto mo, sir? Mabi yung mga benefits yun. Kung gusto mo makuha agad para magamit mo na sa business, huwag ka nang umalis. Kunin mo na. Kaya lang, medyo maliit, sir. Pag hindi ka nakaalis, kailangan pag nasa labas ka ng bansa. Doon ka. No? Gusto sa'yo, malaki maliit. Na benefits, sir, first timer, it's abroad. First timer. Malatado naman sila eh. Okay. Ma'am Sandra. Pwede na. Kasi pa, yung nasa likuran, palipatin ko rin yan dito lahat sa harapan. Kasi, mas maganda pag nasa, ano dito, dito. Bakit? Ha? Magino? May jacket ako. Ma'am, gusto mo jacket? Okay. Ma'am, kung gusto mo dito, hindi ka dito, ma'am. Ayan, hindi naman may malapit dito. Kung para sa iyo mamaya, pag talagang ginawa ka na. Kung para sa iyo, maniwala ka sa akin. Gusto mo talagang, okay. Kasi, after ko, magbigay ako mag-exam ako, tapos kung nag-exam ako, ano pag-exam na, ang exam ko, doon naman sa binanggit ng mga unang speaker, no? 1 to 49, 1 to 50 items, ang passing score 1 to 49. 149 items ang passing score. No? So 150 items. Okay. Kaya ako rin ang magbibigay ng certificate. So within 3 minutes, naubos na, na-consume ko ng 3 minutes. Uunahin sa harapan eh. Uunahin sa harapan, siyempre. Uli pang dumating na sa harapan, no? Ngayon na sila dumating, mga latecomers, mauna pa rin sila mabigyan. Pag na-consume ng 3 minutes, hindi pa na ibigay lahat ng certificate, siguro hanggang dito lang yun, no? Dito lang yun. Kaya tama pang lumipat ka dyan. Dito na sa likod, balik na lang kinabukasan. Ang mahirap, kung papasa ka nga ba sa exam ko? No? Hindi pa harap. Di ba, gusto mo mag-exam pa tayo? Hindi na. Naipit ako kung pagdating sa exam, no? Nung college nga ako nag-pray noon para sigurado. May removal sir. Removal, wala na. Dismissal. Hindi removal. Okay. So, kung nag-pray noon, pasado ako sa exam. No? Work. Ha! Ngayon, ganito, bago ako magsimula, maraming salamat. Uwi na tayo. Welcome to the arrival of mga latecomers. Okay. May nanto?
May nantok wala? May gutom? Sino gutom? Taas yung mga may. Taas. Halos lahat gutom. Ang higit. Bakit? Alam ko na gutom na. Hindi na makaangat-angat ko. Lupay-pay na eh. Ang iba, antok, no? Kaya kayo ganito. Huwag kayong maglala. Magkakauwi din kayo. Nabusog. Busog ng ano? Hangin. At kalaman. Ang iba dyan, antokin, huwag kayong mag-aalala. Mawala rin ang antok mo. Kaya ako na dito, para sa'yo. Ito ako, para sa'yo. Okay! Ngayon, pero hindi niya pa ako nakilala. Hindi naman ang pinakilala lang ng speaker kanina, tama na. Okay? Pero pag napakilala ako, kaya niyo bang kopyahin pangalan ko? Try mo, kopyahin. Kasi bakit? Hindi po maganda. Yung after ka na mag-videos, marami na tayo sarapan, hindi mo kilala. Binigyan ka ng number, picture pa dyan. Pagkatapos, hindi mo rin alam kung sino ang natawagan mo doon. Hindi mo alam kung may sasagot ba doon, tama? O, kaya ako, bago magsimula, kung magpapatuloy, magpakilala mo na. May ballpen ba? O, itong pangalan ko. Sulat mo. Ang problema. Magpakilala na nga ako, hindi pa rin ito sulat mo. Hindi, isang litra man na ng pangalan ko. Try natin. Malaga to. Bakit? Pakilala ko, sayang yan, di ba? Okay, ito ang pangalan ko. Pero may presyo sa karbaw sa tagpunsa nila na may mabilas ba yung story? Dito ko may mabilas presyo sa patingin nito. Nandito kami sa napangalan. Mga services para sa inyong iba nagtatanong. Mr. Sam, ano naman ang mga services na yan? Ang lagi kong sagot, ganito. Mamaya, inyong malalaman. Ang buhok dito. Sa akin. Ako pwede. Hindi. Okay, mabuti na hindi ko nakatsali ko. Kasi kadalasan nakatsali ko ako dito, no? Pagpasok pa lang sa amin, siguro tanod to. Pero nung malaman nila, after kumagtok, ay hindi pala tanod. Okay! Sam Carbahusa. Sir, Sam Carbahusa. Sir, ikaw ano pangalan mo? Ha? Ronaldo. Ah, Ronaldo Bato. Okay! Sam Carbahusa. Tandaan nila, no? May number rin ako 0948-0939-0, 0948-0939-0, at 0963-5135-480. Okay, din. Sabi ba? Bigay ng number to, pakialam ko sa'yo. Okay, concentrate. Pero bakit ako nandito? Kayo nandito. Dahil nandito rin kayo. No? Kaya dapat, habang ako nagtatanong, pag nakita ko alerto ka, no? Wala na tayong exam. Ah, di ba? Ano, gusto mo mag-exam pa tayo? Hindi na. Hindi na? Ah, sige. Dali naman ako pag-usapan. Sabihin mo na sa akin. Okay! Wala nang exam. Ngayon, Mr. Sam, anong part mo? Yung part ko, katulad din na speaker ni Ma'am Sandra din. Kasi ang part nila is part ko rin. Pero ang part ko, hindi nila part. No? Iba ang part ko. Kasi ako'y sila, accredited facilitator ng mga accredited din ako. Authorized signatory sila ng PIDOS, authorized din ako. Katulad ni Mr. Bong at saka ni Ma'am Sandra. Kaya lang ang part ko ay iba. Bakit? Ang part ko is about welfare assistance in case of emergency. Sir, alam mo ba, pag may darating na emergency, ano mag-symbolize pag may emergency, alam mo ba? Di ba driver ka ng ambulance? Kasi pag driver ka, nag-uwang-uwang na, di ba? Yan yung ibig sabihin sir. Okay, ngayon, mga doktor, alam ko may doktor, may nurse dito, si nurse po kayo. Alam ko agad, no? Hindi pa sinabi na sa akin. Sa forma po lang mo pa lang sir, nurse ka na eh. No? May doktor? Wala? Alam ko wala. Engineer, mayroon, siyempre. Engineer, mayroon. Ha? Wala din? Mayroon, nahiya lang. Driver. Mayroon. Laborer. Alam ko marami construction worker. Sales lady. Beautician. No? Wala? Ano pa? Housekeeping. Wala? Janitor. Wala? Wala sumasagot. Ang tanong mo. Ang tanong ko, ano kayo? Sabi ng bigyan, pakialam ko sa iyo ko. Tama, sir? Okay! Sir Wilder. Mukha ka naman, hindi lang driver, Wilder. Okay! Ngayon,
Sir, bakit ka nagtatanong? Gusto ko lang malaman, siyempre. Siyempre, gusto ko lang malaman. Ang tanong, kamusta yung excitement dito ka na kay Ma'am Sandra Lynn? Okay naman. Mr. Bong, 100%, tama? Kasi, after magpidos, no? May certificate na kayo at makakaalis na kayo. Tama? Kaya kayo pidos. Anong purpose ng pagpidos? Bakit? Ang sabi ng UWA, upang may handa ang sarili pagdating sa labas ng bansa sa mga panibagong hamon at pagsubok pagdating doon. No? Yan po kung bakit may pidos. Kung nalampasan mo na, naihanda mo ng sarili mo, ang tanong, paano mo? Kaya mo bang solusyonan pag may problema ka? Yan ang tanong. May mga example ba? Taas yung kamay. Example. Taas yung kamay. Yan. Dalawa na lang. First timers, taas yung kamay. First timers. Halos lahat first timers. Hindi pa kayo magtataka. Mga first timers, dalawa na lang ang example. Hindi mo yung magtataka? Sabi mo, oo nga, no? Bakit kaya? Hindi mo na nabanggit kanina ni Ma'am Sandra at Mr. Pong, no? Okay, kasi ako pwedeng sabihin ko sa inyo, lahat ng gusto niyong malaman, sasabihin ko. Yung hindi nila sinabi, sasabihin ko. Yung hindi niyo alam, malaman niyo na ngayon. No? O magtanong ulit. Sa mga exam isang tanong, isang sagot lang. Isigaw nyo, kahit dalawa lang kayo ang exam road. Sa inyo, ha? Yung totoong buhay OFW. No? First timer, makinig po kayo. Okay, exam road, masarap buhay OFW o hindi? Hindi. Narinig nyo? Walang o. Kasi, sumagot ka ng depende. Ang sagot mo doon, either masarap lang o hindi. Dapat direct to the point. O ngayon, ang tanong ko, first timers, ang tanong, tuloy? Hindi. Tuloy. Tuloy? Tuloy. Sigurado? Siguro. Handa na? Handa ng sasabak? Sa anong hamon? Nakakaharapin pagdating sa labas ng masa? Sir, kaya mo? Kaya. Okay! Kaya kayo ay alis para makapagtrabaho. Tama? Para magkaroon ng ano? Magandang buhay yan. Pag nagtrabaho, para magkaroon ng? Pera. Dahil mga mukha kayo. Pera. Yan, kayo nagsabi niyan. Masisipag. Wala pong sinabi. Isa pa to, sir. Gusto mo? Ito yung pang spy. Okay! Hindi masarap. Ma'am, naranasan mo na ba buhay na hindi tayo sobrang hirap, sobrang sakit, sobrang sarap naman naranasan mo? Hindi pa? Hindi pa. Hindi pa? Ang tanong, gusto mong maranasan? Sabihin ko na kung ako hindi. Depende daw sa usapan. Wala po. May tinatanong ba akong masama? O yan yan. Naranasan ko natin, no? Nung hinatid ka sa airport, yung sobrang hirap, no? Lungkot, nung hinatid ka sa airport. Lalo na, nung pumasok ka sa boarding gate, tapos hanggang sa sumakay ka ng plane, gusto mo mang balikan yung mahal mo sa buhay na naghatid doon sa'yo sa airport. Hindi ka na pwedeng bumalik kasi bawal na. Tama? May oras yung flight. Kaya, ang inisip mo, di ba, wala na talaga, wala akong magagawa kasi flight ko na. Nung sumakay ka na sa plane, no, doon mo na maramdaman ang lungkot hanggang sa unti-unti umangat yung plane pataas. Hanggang sumapok, pumasok na sa plane, sumapok. Wala pa naman sumapok. Hanggang ang delikado pag sumapok. Hanggang sa pumasok na doon sa itaas ng ulap. Nung pumasok na doon, gustuhin pa man ni ma'am na pumunta sa may bintana para silipin ng iyong mahal niyo sa buhay niyo sa ilalim. Hindi ko na talaga makikita doon. Kasi lumilipad ang plane, tama? Tumatakbo, lumilipad, palayo. Ngayon, hanggang sa dumating ka na sa labas ng bansa, kinabukasan, mag-umpisa ka na magtrabaho, no? Hanggang sa natapos ang trabaho mo, doon mo naramdaman ang sobrang pagod. Pagod, tama? Gutom.
ang maramdaman mo, yung gutom na yan, sobra pa sa naramdaman mo dito sa loob ng pitos. Totoo, hindi. Sabi na, oo nga, ganun ba pagdating doon? Ganun ko yun. Unang araw, adjustment sa sarili. Wala kang ibang kausapin doon. Iba-ibang lahi. Okay lang mo kung may kasama ka. Eh paano kung wala? Tama? Hindi ka ng pagkain. Kasi gutom ka na. Walang magsiserve sa'yo. No? Okay lang kung may pera ka, bibili ka, kain ka. Pero kung pag wala, nasa loob ka ng accommodation, ikaw ang magsiserve sa sarili mo. Ang tawag mo, ha? Self-service. Self-service. Ang hirap mag self-service, man. Yung bibili ka lang, magbabayad ka na, ikaw pa magtatrabaho sa sarili mo, tama? Naranasan mo na mag self-service, man. Nung bumibili ka lang, tapos ikaw pa mahugas ng pinggan. Ang hirap, no? Habang kumakain ka, nagawa mo lahat. No? Na-serve ang pagkain mo sa sarili. Kumakain ka, doon mo na maalaala yung pamilya mo habang ka kumakain, hindi mo sila kasama. Ang lungkot talaga. Kasama ang kiramdam. Pero may isang bagay ka na naisipan. Kasi uso na yan ngayon. Lahat mayroon. Kinuha mo ang cellphone mo. Tinawagan mo yung mahal mo sa buhay. Hindi ka pala kontento ng call. Video call pa. Tama? Nung mag-video call ka, nagkakataon, may kalakasan naman ng signal. Kaya, kitang-kita mo siya sa loob ng cellphone. Nakita ka rin niya. Tama? Ang naging problema, nung biglang mag-brown out, sir, nawala siya. Nawala ka rin. Problema siya, hindi. Problema. Ang hirap talaga. Ma'am, naramdaman mo yung gano'n, ma'am. Diba? Si ma'am, halos siguro ang luha. Ganon! Ang nangyayari sa labas ng bansa. Kaya, naisipan mo, nababawi ka na lang pagdating ng sahod. No? Pagdating ng 10 sahod. Babawi na lang po, dito ko iubos yung lungkot ko sa mga mahal ko sa buhay. Padalhan ko naman siya. Then after 1 month, sumahod ka, nagpadala ka na. Nung kapagpadala ka, anong naramdaman mo? Di ba sobrang sarap? Yung kapag padala ka na, no? Napawi ang lungkot at pagod kasi sumasahod ka na, nakapagpadala ka na sa pamilya. Kasi naman, yan naman talaga ang pakay ninyo. Magpadala sa pamilya. Pero ang tanong, sino ang may masarap na pakiramdam? Ikaw na nagpapadala o ikaw? Ha? Yung matanggap ng padala. Tama? Kasi bakit? Hindi pa nga nabawasan yung pera na pinadala mo. Pumapasok na sa kanilang isipan ganito. Wow, may kasunod pa to. Ang problema, pag no? Sunod na buwan, delete ang sahod. Yan ang naging problema. Hindi pa nga sumasahod, 15 days pa lang na, kinukulit ka na naman. Magpadala ka na kasi ubos na. No? Yun ang pinakamahirap. Tama? Pero, kaya lang, kung kaya mo naman tiisin ang sobrang hirap doon, no? Kaya mo naman labanan ang mga pagsubok. Walang problema yan. Ikaw pa rin isang OFW na tagumpay pag-uwi ng Pilipinas. Ang tunay na bayani dapat umuwi ng Pilipinas na tagumpay. Anong maganda? Yung OFW na uwi ng Pilipinas, tawag sa yung bayani na walang dalang pera sa pamilya. Kung may dalang pera sa pamilya. Yung may dalang pera sa pamilya. Yun ang tunay na bayani. Yung masaya. Pero yung bayani ka, puro ka ng problema. Habang buhay yan, dala-dala mo yan. Bayani, may problema sir. Maniwala ka lang ba bayani ka? Maniwala ka ba sir na bayani ka? Ha? Yung bantayin ko yung paa niya, baka ito rin taruntik ka. Maniwala ka ba na bayani ka sir? Sir, hindi mo may paliwanag at hindi ko maniwala. Pagdating mo ng bahay mamaya, silipin mo ang mukha mo sa ramin. Sabi natin sa mama doon, sila ulo. Bayani daw ako. Ano yung mama na yun doon, no? O sige, pag hindi ka pa rin maniwala, sabihin mo, sige na lang, okay na lang. Bahala na siya kung sabihin niya sa akin, bayani ako. Pero ngayon pa lang dito, sir, sa loob ng videos, paglabas mo dito, sabihin mo na sa sarili mo, bayani pala ako.
Kaya pag may parang harang dyan mamaya no? Sabihin mo lang, alis ka dyan! No? Alis! Pag tinanong ko, bakit? No? Sabihin mo, bayani ito! Sabihin mo, ang tunay na bayani, dapat, hindi mayabang, dapat mapagmahal sa kapwa at matulungin sa kapwa sa pamilya. Tama? At hindi dapat mayabang. Hindi yung ginuwaan mo ng pera yung kinabangan mo ng tax ng taong bayan. Mayabang ka pa. Eh, galing naman yung tax. No? Doon sa katulad niyo ng mga OFWs, tama? Sir, ulitin ko rin namin po. Kaya kayo naging bayani. Dahil maliit man o malaki ang padala nyo, kulang naman yung sahod mo. Pag nagpadala ka sa pamilya, bawas ng tax yun, tama? Opo. Dahil bawas ng tax, saan papasok yan? Sa kabarang bayan. Ang tanong, sino ang nakikinabang? Ha? Ha? Ayun, no? Lahat kayo. Sinong gobyerno? Nga, sinong gobyerno? Sabi ng iba, ayaw ko congressman yan ang gobyerno. Presidente, yung senador, barangay, sila na sa gobyerno, hindi. Hindi nyo alam. Sabi, without people, there is no government. Tayo po ang gobyerno. Nilok-lok lang sila para pamunuan kung ano man ang mga adhikain ng bansa natin, pamahalaan, para sila ay mamuna sa buong sambayan ng Pilipino. Tama? Yun, tayo ang gobyerno, tayo ang buong sambayan ng Pilipino. Malinaw? Ngayon, Mr. Sam, bilisan mo. Kasi, kailang ano ka na, wala pa naman. 40 minutes lang naman ako. Dati kasi 1.5 hour. 1.5 hour ako noon. Nung wala pang pandemic. No? Magandang sahod ko noon eh. Pero ngayon, after ng pandemic, wala naman akong sahod. So, 30 minutes na lang to 40 minutes. Ha? Makauwi na rin kayo ng maaga. Tapos ang ECCC. Pinaka-last video, so bigayan ng certificate. No? Pero actually, ang iba dyan, may ATM na, no? Sa baba palangkin na, eh, may lumakyan ATM sa video, no? Okay? Ngayon, tuloy-tuloy. Magtatanong ulit. Sino ang... Ay, nakapagtanong ako, first time, no? Okay. Magtatanong lang. Lahat ba ay nakapag-sign na ng kontrata? Nakapag-sign na? Kasi mo kamay sa nakapag-sign. Thank you. 4. Ang nakapag-sign. Sino hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Kasi mo kamay. 5. Okay. Ano mas marami? 4 o 5? O 5. Siyempre. Hindi na ako nagbilang. Kasi pag nagbilang pa ako, listing of time. Okay. Mas marami ang 5. Maraming hindi nakapag-sign ng kontrata. Pero mayroon dito mataas ng mga kamay. No? Ulitin ko. Ano kayo? Sabi niya ba? Pakialam ko sa'yo. Bilisan mo. Okay. Alam ko kasi iniisip na iba dyan. Once na ikaw ay tumingin sa akin, tawiyo to, pati sa galaw mo, alam ko na. Pag tinitigan kita, alam ko na kung ano nasa isipan mo. Ano lang, sir? Alam mo yan? Dapat alam mo yan kasi nurse ka, di ba? Kung may scientific na psychology, what is psychology? The study of mind and human behavior. Kaya sila ni Sir, sa mga nurses, mga doctors, alam na nila kung ginagamot nila, patay ba, buhay. Masungit ba o hindi? Tama? Kasi sila nakapagligtas ang buhay. Kaya dapat, alerto. Kasi ang iba dyan, tumatango, hindi kami seryoso. Pero nasa isipan, bilisan mo kasi gutom na kami. Okay. Nagtatanong ko sir, kung bakit nakapag-sign na kami ng kontrata o hindi. Kasi, ang batas ngayon ng ating pag-usapan na dapat mong malaman. No? Paglabas dito. Kasi bakit? Maraming nag-abroad, hindi alam ang kanyang ipinakasukan. Basta lang makapag-apply, kumpituhin ang requirements, makapag-pilos, akala ko pero hindi alam kung ano ang pinakasukan niya. Tama? So, na marami pa lang dapat alamin ng isang OFW bago siya magtagumpay sa labas ng bansa. Kaya kung bakit ako nagtanong kung sino ang nakapag-sign ng kontrata o hindi. Mayroong nakapag-sign, mayroong hindi. Mas marami ang hindi nakapag-sign ng kontrata.
Kaya ang tanong, okay na ba kayo? Magtanong na ako? Salamat, uwi na tayo. Magkarating mo lang. One na lang tayo mamaya. Dito. No? Tayong dalawa kung may iwan dito. Hanggang alas 12 ng gabi. Okay! Okay! Mr. Sir, nagtanong ka kung sino nakapag-sign. Ayon sa batas, ang isang OFW bago magpilos dapat siya nakapag-sign ng kontrata. Nasa batas yan. Kaya kung 100% kanina ang excitement mo, may tendency after umagto, baka walang matitira. Kasi bakit? Tuwing may nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20% sa 100% na excitement mo. Kaya kung nangyari sa'yo, magbawas na ako ng 20% dahil hindi ka pa nakapag-sign ng contract, ang natira is 80% ng excitement mo. At nasa batas, dapat after mo magpilos, sisiguro na yung makaalis ka na. Kasi 2 buwan hanggang 3 buwan, ibig sabihin, 60 to 90 days prior, ang isang OFW mula nag-apply at nabisa, dapat na-deploy na siya. Dapat wala na siya sa Pilipinas at dapat wala na siya ngayon dyan sa kanyang iniupuan. No? Sabi ni Marco, ganun ba? Oo nga kami. 5 months na nandito pa rin. May ibig sabihin, bawas na naman ang excitement mo ng 20%, ang natira is 60%. At dapat, bakit makailas isang OFW? Kasi hindi na nakapag-sign ng kontrata, hindi na nakapag-pilos, ang iba nakapagbayad ng placement fee. Kung ang salary is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi niyo ba, bakit sa atin sobrang laki? Marami kang pera. Dapat, katubas sa isang bansa ko, pagdating sa labas ng bansa, ang placement fee mo. Kaya kung nangyari sa'yo, another 20% ang ibabawas ko. Ang natira is 40%. At dapat, pag nagbayad ka, sa anong lugar? Sa Jollibee? Sa Jollibee? Sa McDo? Sa Max? Mall? Hotel? O restaurant? Wala sa nabanggit ko talaga. Dapat saan? Ang sigaw ng isa dito ng makaratsel, kami sa Gcash. Tapos, sagot ko na lang, tapos na ang marigala. Ang sabi naman, dalawa magkatabi, bakit tayo sa Jollibee? Sagot naman ang isa, at least, yan na. At least, pinamirinda tayo. Hindi niya pira yun. Pira mo yun. Kaya pagdating sa usapan na to, itong usapan na to, talagang hindi maiwasan. Araw-araw yan, may lumalabas. At hindi nagparang. Alam niyo saan pupunta yun? Kunyari mag-CR, tatawag na yun. Ma'am, bakit? Nangyari na lahat sa akin. Magkatiis eh. Walang kontrata. Walang pinirmang kontrata. 6 na buwan na hindi pa nakalis. Sobrang laki ang binayaran. No? At pag nagbayad doon pa sa Jollibee. Okay! Yan, okay. Ngayon, yan ang problema. Tama? At dapat, pag nagbayad ka, no? Sa loob ng agency, at dapat mayroon ka o kulang resibo. Sabi ni ba, resibo. Kami wala lahat. Problema hindi. Problema. Kaya kung nangyari yan sa inyo, anong gawin mo? I-inform ang agency kasi maraming gumagamit ng pangalan ng agency. No? Tama? Para kumita ka ng mga laga. May tendency, kung nangyari siya, you are a victim of illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 1842. Lifetime imprisonment po yun. Kaya minsan, pag pinapaikot ko yung kamera ko, no? At pag may biglang nag-blink, tinapatan ng kamera ko, ibig sabihin positive sa loob. Yung hindi ko nahuli sa labas, dito ko nahuhuli sa loob. Wala naman. Okay. Bumalik na. Anong sabi, sir? Anong
sabi. Sabi. Tagilid. Ingat, i-inform yung agency para hindi naman sila madamay. Kasi pag hindi na-inform ng agency, kawawa naman, no? I-inform ng agency kasi maraming gumagamit ng pangalan ng agency para kumuha ng maling halaga sa mga OFWs. Then,